Simple lang ako. Simple lang ang mga pangarap ko. Pero sabi nga nila, the simple dreams are the hardest to come true. But if you ask me, simple lang rin ang sasabihin ko. If you believe in your dreams hard enough and work even harder. Walang imposible. Walang imposible. If you believe you can succeed, even if you don't have a lot to start with, and not let anyone tell you you can't. Walang imposible if you push hard to tell all the limitations to possibilities. If you don't mind starting small, but thinking big and never stopping. Walang imposible if you don't let challenges scare you, if you see them as learning opportunities that only make you grow stronger. Yung kahit mahirap, alam mong hindi kayo hinto. Walang imposible kasi alam mong lahat ng pagsisikap mo, lahat ng pangarap mo para sa kanila. And that's the greatest achievement of all. Knowing that by God's grace, you made the impossible possible. All your hard work rewarded. All your sacrifices worth it. And you get to help inspire others to believe they can do it too. I am Marlon Santos. I am the youngest diamond maker, agent of hope, and I am worldwide. Ayan, mga mentors. Ayan, thank you very much for that wonderful video. And pinapakilala ko po yung ating guest speaker for today, sports car achiever, BMW and Chevrolet Corvette, Diamond Elite Executive, youngest diamond maker, house and lot achiever, overall top earner, millionaire circle, and a founder of Team Focus. Bigyan po natin siya ng milyong-milyong palakpak, si Mentor Marlon Santos. Ayan, mga mentors, paki-type in po sa ating chat box. Ayan, amazing morning, Team Relentless. Ayan, thank you so much, no, Mentor Joe, for the wonderful introduction. Kamusta po kayong lahat? Can you type in kung saan po kayo nanonood? Para makita natin kung gano'n ng kalaki ang Team Relentless, no? Ayan, meron tayo sa Abu Dhabi, watching from London. Meron din sa Kingdom of GGS, ayan, mga taga-GGS, no? Watching from Bataan, watching from Freedom. Ayun, saan yung Freedom? New Zealand, Singapore, New Zealand, Muntinlupa, Bulacan, Cainta. Ayan, Saudi Arabia, Laguna, Mandaluyong. So wow, congratulations sa laki na ng group nyo. Ang dami ng achievements and I know hindi pa yan yung best para sa team. Marami pang ibibigay na blessing sa inyo. And privileged to be your trainer for today and I have a very special topic to discuss sa inyong lahat. One of my favorite topic and I think ito talaga yung isa sa mga mahalaga na kailangan matutunan ng bawat isa sa atin para mas lalo pa tayong mas lalo pa tayong mag-improve sa business po natin. Ayan. Before po ako mag-start, can you type in culture? Pakisabi nga po culture. Culture. Ano po ba ang pagkakaintindi natin sa culture? Okay. Any guess? Ano po ang pagkakaintindi natin pag sinabi ang culture? Kultura sa Tagalog. Nakagawian na. Yan. Tama. System. Nakasanayan. Okay? So do you agree with me? In every countries, meron yung mga culture. In every
career or professions, meron yung mga culture, tama ba? May mga traditions yan, di ba? And I think most of us here in the Zoom call, mga Pilipino, tama ba? Na karamihan yung iba napunta na lang ng ibang bansa. For example, meron dito si mentor Maria, tama ba? Marie? Ayan, from Philippines pero ngayon nasa UK. Tama? Ayan. Okay, so for sure, meron din kayong certain culture dyan na medyo nawirtuhan kayo or meron kayong culture dyan na kailangan yung i-adapt. Kundi, kumbaga, pag hindi nyo na-adapt, malileft behind ka. Or, kumbaga, naging ano na rin siya, iba naging batas na siya. For example, sa Saudi, no, before ng times na mahigpit pa doon, kahit hindi ka naman Muslim, kailangan maglagay ka ng parang abaya ba tawag doon. Ay nilalagay nila doon sa ulo ng mga kababaihan. No? So wala kang choice, kailangan mo mag-adapt sa culture para maging in ka. So sa network marketing, may culture din. Okay? So lahat naman tayo dito, yan, hijab. Ayan. Lahat naman tayo dito, hindi naman networker pinanganak kasi wala namang course, di ba, nung nag-aral tayo ng network marketing sa school natin, except sa Lasal ngayon, meron na siyang course doon. Pero para po tayo ay maka-adapt no, sa company na to, syempre kailangan lang din natin alamin kung ano ba yung culture na ginagawa sa business na to para hindi tayo mahirapan in the future. Right? Okay, kung paano natin gagawin ng tama yung business, okay? So, let me share my screen. Ayan. Type 1 po, nakikita na yung ating PowerPoint presentation. No? Ayan. So, ang pag-usapan natin ngayon is yung edification process. So, this one is a very, kumbaga, a must training. Pinakamahalagang training talaga to sa negosyo natin. Isa sa mga culture na kailangan talagang ma-develop natin sa bawat isa, no? Ayan, yung tinatawag na edification process. So, I think kahit wala ka naman sa network marketing, kahit sa family nyo, may edification process din. Diba? For example, sa family natin, tayo mga Pilipino, kapag mas matanda sa atin, i-respect natin yan. Tama ba? Okay? Pagka tayo ay may mas matanda sa atin, we tend to, magbe-bless ka. Tama? Parang mga Pilipino lang ata gumagawa. No? So, sa ibang bansa kasi, ang uso beso. Tama? So, kumbaga, ganun din yung iba nung umalis sa Pilipinas na wala na sa kanila ganung culture. So, wala namang masama doon kasi nasa new environment ka na. Pero ngayon, dito kay IM Worldwide, ito yung pag-uusapan natin dito kay IM Worldwide. Ano ba yung edification process? Ano ba yung certain way of edifying a person or the company sa ginagawa nating negosyo or yung sistema na tinatawag. Okay? So, meron tayo dito tinatawag na ABC rule. Pag narinig po natin yung salitang rule, ano po ang ibig sabihin ng rule? Okay? Sa Tagalog, ang rule ay batas. Tama ba? Batas. So hindi siya choice or option, kailangan mo talaga siyang gawin. Okay? Para mas maging smooth ang business or maging smooth ang flow ng pagnenegosyo natin, kailangan mo talaga siyang sundin. Tama? So wala kang choice. Kailangan mo mag-adapt. Diba? So ganun din sa negosyo natin. Kung gusto mo maging smooth yung negosyo, kailangan sundin mo lang siya. Okay? Kasi ginawa naman to hindi para sa ibang tao, kundi para sa iyo. Okay? So ABC rule, ito yung kailangan mo talagang gawin. Diba? May mga topics kasi sa IM na may choice ka naman na pwede mong gawin or hindi. Tama? Sample, how to invite, online marketing. Hindi naman siya rule. Kumbaga options lang siya. Choice mo kung gagawin mo o hindi. Pero ito kasi yung bukod tanging topic na kailangan sundin mo kasi rule siya, batas siya. Okay? So ano ba ibig sabihin ng ABC? What is ABC? ABC stands for A, advisor. Okay? So advisor, yun yung possible mentor mo, yun yung magpe-present ng business. Pwedeng cross-line mo. Pwedeng yung company, pwedeng yung product or yung results na meron ka ngayon or meron ang company ngayon. So lahat yan part ng advisor. So ikaw pwedeng ikaw din maging advisor in the future. Tama ba?
Okay, magagamit din yan. So kailangan ikaw mismo maging excellent bridge ka muna before ka maging magaling na advisor. Okay? So B is for bridge, meaning to say ang bridge ikaw yun. Okay? Anyone that are using the ABC rule, ikaw yung bridge. Lagi mo yung tatandaan. And C is for client. Okay? Yung client pwedeng maging guest, pwedeng maging buyer, okay? Pwedeng downline mo na, pwedeng leaders mo. So ang C iba-iba yan, hindi lang yan sa client mo, hindi lang yan invite mo, pwedeng downline mo yan, leaders mo yan. For example, sino dito yung matagal na sa business like 1 year na sa negosyo natin? Okay? Type 2 nga yung mga 1 year na sa negosyo natin. Ayan, okay. Si Mentor Jason. Bukod sa amin ni Mentor Jason, meron pa po ba? Yan, Mentor Lina. Ayan, Mentor Marites, 1 year na. So, syempre, minsan dumarating sa point na yung mga downlinks natin medyo nagiging, kumbaga, hindi na nakikinig sa atin. Nagkakaroon ng tinatawag na too much familiarity. Tama? So, pag nangyari yan, kailangan ng mag-ABC rule. So, kumbaga, yung aim mo is yung crossline mo. Kaya nga may CIA, crossline in action. Kasi hindi naman nila, kumbaga, usual na napapakinggan. Tama? So, at the same time, yung C, pwedeng maging leaders mo or downlines mo. Okay? So, ganun siya. Na-apply itong ABC rule hindi lang sa client, pati din sa mga leaders mo or mga members mo. Okay? So, why do we need this? Bakit kailangan to? Vital for those who still haven't mastered the skill of presenting. So, sa mga bago dito, napaka-important ng ABC rule kasi possible hindi ka pa marunong mag-present ng negosyo or alam mo pero kulang ka ba sa convincing power? Kulang ka pa sa kulang ka pa sa push, 'di ba? Kulang ka pa sa kumbaga yung pagko-convince mo, ganyan. So, kaya nandiyan yung mga advisor mo para tulungan ka. Okay? So, kailangan talaga niyan. And sabi din dito, for the C to listen attentively. Okay? Bakit kasi kailangan ng ABC rule? Kasi si advisor tsaka si client hindi magkakilala. Ang magkakilala si bridge tsaka si client. Tama? So anong kailangan gawin? Kailangan si bridge ma-introduce niya na maayos si advisor sa client niya para makinig ng mabuti. Kasi pag hindi mo na-introduce ng mabuti yung advisor sa client, tendency hindi makikinig ng mabuti yung client mo. Ending, sino po ang nawalan? Si advisor or si bridge? Sino pong nawalan doon? Ang nawalan po doon yung bridge kasi ikaw yung nag-invite. Tama? So kailangan gagalingan talaga ni bridge na kailangan gawin niya talaga yung part niya. Maging magaling na bridge siya. Okay? Then nakalagay dito, when the background of C, okay, yung client is better than A. Possible kasi, halimbawa, yung client mo, doktor, tapos yung advisor mo, estudyante. So, syempre, alam naman natin na ang kailangan makinig yung client kay advisor. Maski na doktor pa yan. Kasi ending, ang nakakaalam ng negosyo si advisor. Kaso ang problem, pagdating dun sa background, medyo tagilid yung advisor mo. Possible, mas matanda sa kanya, mas mayaman sa kanya, mas mataas ang posisyon sa pamumuhay sa kanya. So si Bridge, kailangan mag-ABC rule talaga. Kailangan niya talagang gawin to para yung kanyang client makinig talaga dun sa advisor niya. So napakalaking factor talaga nung ABC rule sa negosyong ginagawa natin na kailangan natin talaga ma-master. And syempre sabi ko nga kanina, yung too much familiarity. So yung mga 1 year and above dito na may mga downlines na medyo too much familiarity na sa inyo, di ba? So kailangan nyo ng help ng mga crosslines nyo, mga ka-teammates nyo, other mentors, and you need to do your part as a good bridge. Tama? So next natin. So what's the sense of ABC? So ito yan. Yung advisor at saka bridge, magkakilala. Tama? Magkakilala kayo. Okay? Pero si bridge at saka si client, magkakilala din. So yung trust nandoon sa kanila. Pero si advisor at saka si client, wala. Tama? So ang role ni bridge is what? Kailangan ma-build up niya, okay? Kailangan ma-build up niya yung bridge, okay? Kailangan ma-build up ni bridge yung advisor sa C niya, sa client niya, or sa downline niya. Okay, kaya may ABC rule. Yun yung purpose nun. Okay? Kaya yung kumbaga yung pagrereto, napakalaking factor nun. For example, sa employment, 'di ba? Pag meron tayong
Halimbawa, company na pinasukan, tapos sinabi mo sa boss mo, eto boss, magaling to, kilala ko to, trusted ko to. So syempre yung boss mo, yung HR mo, medyo mas mataas ang tiwala sa'yo. So sige, ina-hire nila. So malaking factor yon, di ba? So parang ganun lang din, di ba? Since nasa yung tiwala ng client, kailangan ibalik mo yung tiwala na yun sa advisor sa mag-explain. Lalo na kapag hindi niya naman yun kilala totally or stranger. Okay? So ito yung important factor sa edification process or yung ating pag-build up or pag-tee up. Okay? So yung 10% verbal yon. Okay? Verbal. So yun yung content mo, ano yung mga pwede mong sabihin na magagandang factors para ma-edify mo yung advisor. Yung 30%, yun yung tone of voice. Kung paano mo i-deliver. Okay? So importante rin yun. Actually, sa pagiging speaker, pinag-uusapan din to. Diba? Pag ikaw speaker ka ng IBP, dapat syempre excited ka, energetic ka, hindi pwedeng malungkot ka magsalita kasi baka antukin yung mga kausap mo. Tama? So kailangan na ayusin mo rin yung tone of voice. And other is the non-verbal, yung hindi mo pinapakita. Okay? So, ayan. So ang tawag doon, edification in action. Okay? So ano yung mga hindi mo ano yung mga edification na hindi nakikita ng na hindi mo sinasabi pero nakikita ng tao. So sample ngayon, tawag dito, mag-offline na. 'Di ba uso ni offline? Actually may mga members kami na talaga nagpe-present na talaga offline. Pero hindi naman mawawala si online. Isasabay mo naman. Basta sabi ko nga lang sa kanila, pag mag-online kayo, mag-offline kayo, make sure nyo yung mga meeting place nyo may wifi din. 'Di ba? Para nakaka-join pa rin kayo sa mga Zoom meetings, di ba? Nakakapag-live pa rin kayo. Parang kahapon, galing kami ng QC sa Tomas Morato, may event to, naka-live kami. So yung buong members namin worldwide, nakakapanood pa rin. So dual purpose. Di ba? So ngayon, pagdating sa mga offline, for example, ikaw, yung bridge at may advisor ka, di ba? Papakita mo in action how you treat your advisor. Hindi lang by word. Na eto, mentor ko to, isa tumutulong sa akin, talagang vina-value ko to, ganito, ganyan. Tapos after nun, aalis ka na. Magyoyosi ka na or magte-text ka na, magtatawag-tawag ka na lang sa cellphone, dapat pakita mo doon na nire-respect mo talaga yung advisor mo. Dapat uupo ka doon, makikinig ka, aalokin mo ng tubig yung mentor mo, kung may pera ka naman, alokin mo ng kape. Tama? So yun yung sample ng ng non-verbal, na hindi non-verbal pero malaki yung factor doon. Malaking factor yon na talagang vina-value mo yung advisors mo. Tama? So ganun po yun. So how do you do it? Okay, build rapport before presentation. Okay? So paano mo gagawin ng ABC rule? So build rapport before presentation. Kailangan pag nagpe-present, kailangan nakikipagkwentuhan muna, 'di ba? Kamustahan, yung hot question, higher order thinking question, yung form, syempre dapat natanong mo 'yan, yung family, yung pinagkakaabalahan, occupation, recreation, and then yung message. Yung ano ba yung purpose bakit ka nasa Zoom call? Ano ba yung purpose bakit tayo nagmi-meeting? So make them feel relaxed before you start. So you can kumbaga dapat naka-smile ka lang, tama ba? Ayan. So and then dapat during that pinaka-rapport mo, dapat malaman mo na agad kung ano yung need ng tao. Okay? Tandaan mo ang client natin o ang isang tao, they don't buy they buy things they want. Okay? They don't buy things they need, they buy things they want. So, ang kailangan mo, make the things, you make the wants, yung wants nila, kailangan maging need nila. Okay? So, kumbaga, parang barley, di ba? Okay, need naman ng tao yan. Need naman ng tao yung barley para maging healthy. Pero marami pa rin tao na hindi siya gusto. Tama? Parang hindi yun yung priority nila, hindi yun nila wants. Tama? Minsan bumibili pa sila ng cellphone compare sa pagbili ng pagiging healthy. Tama? Kasi hindi yun yung gusto nila. Tama? So ngayon, yung kailangan, pakita mo sa kailangan magustuhan nila yung pag-uusapan. Kailangan makuha mo yung want nila. Tapos from that want, dapat ma-turn mo siya to need. Okay? Yung gusto na nila, kailangan pa nila. Pag ganun yung nangyari, definitely, mabilis ang on the spot. Mabilis ang on the spot. Kasi gusto na nga nila at kailangan pa nila. Okay? So, ganun yun. Okay? So, target his or her needs. Malalaman mo yan during the rapport. Okay? So, get sympathy kapag may mga cases na
halimbawa, napresenta na daw sila ng network marketing, nag-join na sila. So get sympathy. So pwede mong sabihin na naintindihan kita. Actually, ganyan din ako. Ilang beses na ako nag-try at nag-join sa iba't ibang MLM companies before pero wala naman nangyari. Pero nung na-discuss sa akin to, nagbago isip ko, sumali pa rin ako. Kasi hindi naman, kumbaga, dito ko napatunayan na ang isang bagay, ang isang tao, kumbaga, depende siya sa kung ano yung talagang fit sa iyo eh. Diba? For example, nag-try ka ng maraming beauty products, tapos ito talaga yung pinaka nag-in sa'yo. So, trial and error lang din. Tapos pwede mong share na, naintindihan kita kasi baka doon napabayaan ka. Pero dito kasi ang maganda, yung support system, yung culture dito ng support system, talagang mas maganda talaga. Okay? So, yan, anything, di ba? Pwede yung makakarelate ka. Ang tawag nila doon yung, ayan, pang-apat na niya yung IM. Ang tawag po doon yung feel, felt, found. Okay? So, hindi kunyari may taong negative, intindihin mo muna saan siya humuhugot ng pagiging negative niya. Kailangan maintindihan mo siya. Ang isang tao, pag hindi mo siya naintindihan, ang tingin niya sa'yo, kalaban. Hindi ka kampi. Kailangan ma-feel niya, nakakampi ka niya. Kailangan lang maintindihan mo siya. So, intindihin mo yun. May naintindihan kita, kung na-scam ka, kahit sino naman talagang madidepress dyan, may stress dyan. Actually, ako din, kung may experience ka, na-scam din ako before, di ba? Pero sabi ko sarili ko, hindi naman hihinto ang mundo at hindi naman matatapos ang pagkuha ng mga pangarap ko sa bad experience ko. Tama ba? So, nung dumating sa akin yung opportunity na to, ginrab ko siya. Okay? At first, nagda-doubt ako, pero nung naintindihan ko na talaga siya, nawala na yung duda ko. Tama? So, I hope na ganun din yung mangyari sa'yo, di ba? Na dito na lang din ako nakabawi, 'di ba, sa pagkakautang ko. May mga ganun kasi tayong mga members na before naka-join sa isang networking company, million ang na scam sa kanila. Tapos siya yung naging frontliner sa mga kilala niya. So siya nagbabayad sa mga kilala niya ng milyon. So pero dito niya nabawi yung lahat ng nagastos niya from the past from the past experience na meron siya. So, pwedeng ganun. Okay, feel, felt, found. Okay, next natin, ayan, kailangan bati muna kayo. Kailangan bati muna kayo. So, ibig sabihin nun, hindi pwedeng magkagalit kayo pag nagpe-present. Walang mangyayari. Okay? Full presentation, pasok dito, labas dito. Kailangan magka-good kayo. Okay? You can also find common grounds, 'di ba? Halimbawa, yung saan kayo magma-match. Halimbawa, mahilig kayo para sa pagbe-bike, pagda-drive or anything na magma-match kayo, 'di ba? Pareho kayo ng school, pareho kayo ng lugar, pareho kayong Pilipino. Tama? Then, huwag aawayin ng prospect. Okay? Kasi kahit nega pa yan. Okay? Yan ang lagi mong tatandaan. Okay? So, kumbaga, doon mo pinapakita yung pagiging professional mo. Okay? So, kahit nega pa yan, kahit na meron kasi mga tao na yung pilosopo, 'di ba? Yung tipong alam mo pa rin na hindi kayo kumbaga, pilosopo siya pero hindi ka dun mapipikon or may hints. Tama? So, may mga ganun situation talaga. Minsan, ninitian mo na lang, tatahimik ka na lang, and then mag-thank you goodbye ka na lang. Diba? Parang ganun. Mas okay pa yun kaysa na awayin mo or maapektuhan ka. Okay? Next natin, pag effective ang technique mo, ituloy mo lang. Okay? Kung sa tingin mo kung saan ka effective, saan ka mas maraming na-close na deal, saan mas marami ka napapapiin, tuloy mo lang siya. Okay? And, ayan. So, pag ikaw ay nagpe-present, dapat wag sa harap ni advisor. Dapat daw, before pa dumating si advisor or before the meeting, na-build up mo na yung advisor mo. Kaya nga, for example, di ba tayo, pag halimbawa meron tayong in-invite na guest or mentor, di ba, ginagawan pa natin ng poster. That's kind of edification din, di ba? So, ginagawa mo na ng poster, so ginagawa mo na ng itiniti up mo na, binibuild up mo na sa mga members mo para ma-excite sila. Okay? So, hindi yung on the spot, napapakilala mo na parang, uy, wala sa usapan natin na may papakilala kang tao. Akala ko tayo lang yung mag-uusap. So, mawawala yung pinaka-authority or mawawala yung pinaka-value ng tao mag-represent o ng advisor. Okay? So, ayan. Ito yung powerful words na pwede mong gamitin sa pag-ABC. Okay? Pwede mong sabihin na ito yung tumutulong sa akin sa business. So, the fact na sinabi mo na ito yung tumutulong sa akin sa business, ang tingin doon, mas mataas siya sa'yo. Mas mataas ang experience niya, mas mataas ang level niya sa'yo.
Okay? Well-respected yan sa negosyo. Marami nang natulungan yan. Okay? So yun yung mga words na pwede mong sabihin. Okay? Isa sa mga dahilan kung bakit ganito nakalaki ang IM Worldwide sa New Zealand, kung ganito nakalaki ang IM Worldwide sa Amerika, isa sa mga dahilan dun. So it's somehow saying na valuable talaga yung tao na to and excellent talaga siya. Kilalang kilala siya dito. Diba? So, if facts tell but stories sell. Okay? So if you know a particular story of a person na i-build up mo, mas maganda. Okay? So for example, alam mo ba, itong tao na to, dati itong nag-work sa call center, ilang taon to nag-work sa call center pero never nagkaroon ng sasakyan, nabaon lang sa utang, pero dito kay IM Worldwide na bago buhay niya. Umasenso siya, nagkakotse, nagkabahay, naging milyonaryo, nakatulong din sa ibang tao. So yung ganong stories, may impact yon sa kausap mo. Kesa yung sasabihin mo lang lahat ng mga achievements niya. Diba? Minsan, halimbawa si Ate Kat, sinasabi ko, alam mo ba, ito si Mentor Kat, ano to, before to naging multi-millionaire, dati itong single mom to na nag-work before sa call center. At 8 years na nag-work doon, na almost kalahating milyon na naging utang niya sa credit card, hindi niya nababayaran. Diba? So kasi siyempre yung sahod niya, kulang pa sa kanya. Pero ngayon, naging multi-millionaire. So, sa inspiring. Diba? Inspiring yung pagkukwento mo. Hindi lang yung basta ini-edify mo by the result, pero pati dun sa kanyang experience para hindi mayabang din yung dating dun sa kausap mo. Parang magiging inspiring siya sa kausap mo. Kaya very important na kilalanin mo talaga yung background ng mga mentors. Hindi lang yung achievements nila. Kasi minsan yung mga tao hindi naman dun sa achievements na i-inspire. Na-inspire sila given na nandiyan yung achievements, pero ano yung pinagdaanan nila? And yung nakaka-amaze doon, na-overcome nila yon yung ganung pinagdaanan nila. Tama? So, yun yung lagi nating tatandaan. So, we have to be familiarized with the background of the mentors. Diba? Kaya nga, pag may mga ganitong opportunity na may pinapakilala sa inyo mga top mentors, i-grab nyo yung opportunity na yun. Kasi doon nyo malalaman kung ano ba yung kwento behind that person. Tama? Okay, you can search sa YouTube. Diba? Nandun yung may mga stories nila. Ayan, pwede nyo panoorin. Ayan. Use ABC in everything. Okay? So, ibig sabihin nun, for example, ikaw nasa office ka, ayan, pwede mong ipakita yung office. Diba? Kanyari, nagla-live ka sa office, ayan, pakita mo, ito yung ating awards, nung nag-super brand tayo, ayan, quality yung products natin, ito yung awards natin ng People's Choice Award, ayan, ito yung office natin, may kita mo, ang ganda, may lounge, may ganyan, etc. So, pwede mo siyang i-tour. Diba? Ititi up mo din yung lugar. O, diba? Ito yung billboards natin sa EDSA. Imagine mo, sobrang big time ng company kasi millions ang binabayad dyan. Diba? Yung mga ano natin, magazine natin, mga ads dyan. So libre na yan. Yung product mo na naka-billboard na. Diba? Wala kang ginastos kahit piso. Diba? Pag nagtayo ka ng negosyo, may produkto ka, pina-billboard mo, mahina po ang 5 million sa ganyang kalaki per month. Tama? So, ganun po siya. Okay, dito ang endorser mo, si Raffy Tulfo. Alam niyo po ba magkano rate ni Raffy Tulfo? Na-idea po ba kayo? Diba? Na-marites lang natin kay kay VP, nung nag-fund drive kami. Ang rate ni Raffy Tulfo per year, per contract, 50 million pesos. Diba? Imagine mo, brand ambassador mo, Raffy Tulfo, hindi ka nag-ambag sa 50 million pesos. And pangalawang term niya na ng contract. So, 100 million in 2 years. Imagine mo just to promote your products na hindi ka gumastos. Tama? So, yun yung mga sample ng pwede mong magpagtitiap. Hindi lang yung mismong person, pati yung company. Kung gaano kagaling yung BODs na alam mo yun na imbes na sa kanila lang lahat ng pera, alam mo, marunong sila mag-invest. Diba? Marunong sila magpatakbo ng negosyo. Alam nila kung saan nila dadalhin. 'Di ba? Ilan ang binigyan nila ng sasakyan? 'Di ba? Ilan ang nakahit, 'di ba? Almost 40 million ang pinamigay nila this 5 months lang, 'di ba, sa mga nakahit ng car incentive. Sino ang kumpanya na nagbibigay ng ganun? Libreng sasakyan. Tama? So, anticipate, ayan, mirroring and matching, ayan, teamwork. So, halimbawa, mirroring and matching, for example, ikaw, may client ka, nurse. Siyempre, ang mga ikukwento mo sa client mo o yung i-build up mo, okay, yung mga nurse din. Hindi naman kailangan na hindi naman kailangan andyan yung tao, andyan yung advisor para i-build up mo siya. True kwento lang, di ba? True kwento lang, pwede mong ma-build up yung person na yun.
Diba? Alam mo ba, ito may kasamaan kami dito, nurse, nakamustang na, diba? May house and lot na din, nakakapag-travel all over the world, kumita na rin ng multi-million, diba? Nagagawa niya yung business. Diba? Tapos, estudyante, uy, alam mo ba, may estudyante kami dito, diba? Ngayon, naka-MG na, kulay itim. Tapos, millionaire circle na, mag-sports car na. So, yung something na makaka-relate sila. Halimbawa, truck driver siya, may truck driver din kami dito. Ito siya before, ayan, Diba? Kasama niya kapatid niyang pahinante pero ngayon parehas na silang millionaire tapos may sasakyan na rin. So, maganda pag ikaw nag-tee up ka, yung something na makaka-relate naman yung kausap mo. Okay? Para ma-feel niya na belong siya. Kasi pag, halimbawa, ang invite mo client, ang client mo estudyante, tapos ang binibida mo yung mga negosyante. So, syempre, isipin ng estudyante, kaya talaga nilang gawin yung business kasi negosyante sila. Marami na silang contact. Marami na silang pera, marami silang kakilala. Paano pagka ako, estudyante lang po? So, ganun po yun. Kaya mas maganda po, i-expose mo yung sarili mo. Okay? Expose mo yung sarili mo sa mga achievers ng kumpanya natin. Okay? Nagagets po? Expose mo yung sarili mo. Okay? The more na marami kang nakakilala na successful sa negosyo natin, the better. Okay? Presentation, all the best in the A. Okay? So, pag nagpe-present ka, syempre, or halimbawa, ikaw yung bridge, hindi naman ikaw yung magpe-present, syempre, i-build up mo talaga yung advisor mo. Lahat talaga ng build up mo, dun mo sa advisor, hindi muna sa'yo. Okay? Kasi darating din yung time na ikaw yung magiging advisor. Okay? So, trainings, diba? Yung mga trainings natin, i-build up din po natin yan. Okay? So, bakit? Kasi marami naman dito sa atin sinasabi, na talagang nabuhayan ng dugo after umattend ng training, tsaka mas lalong nagseryoso sa business. Do you agree? Okay, iba kasi naririnig natin sa training sa naririnig natin sa IBP. Sa IBP, paulit-ulit lang Tama ba? Sa training, iba-iba yung natututunan natin and mas nagiging confident tayong gawin yung negosyo every time nakakarinig tayo ng words of wisdom. Especially pag may mga teammates din kayo. So may mga downlines kayo, kung gusto nyo maging leader yan, kailangan nakaka-attend ng mga trainings yan. Tama? Okay, so bi-build up din po natin yung mga trainings. Ano pa, ideas. Diba? I-build up din natin yung mga idea. Okay, so halimbawa, meron akong idea kung paano ka makikita ng, paano ka makakaroon ng DR. Okay, 10 DRs per month. Okay, so yun, yung idea na yun, very important yun. Kailangan mong i-build up yun sa team mo. Okay, build up mo yung naging result ng idea na yun. Okay? And CIA, ayan, isa rin yan sa mga mahalaga sa atin yung cross-line in action. So pag nagkaroon ka na ng team, okay, maganda, pakilala mo din sila sa mga cross-lines mo na nagiging achiever din para ma-feel nila na hindi lang ikaw yung tutulong sa kanila, pati yung buong grupo, pati yung buong IM Worldwide yung tutulong sa'yo. Hindi mo lang siya gagawin mag-isa. Okay? Ayan. So yung host, ayan, opening, attraction marketing, inviting, recognition, ayan, power dressing, always use dwarfing. Ano yan? So, yung for example, may event tayo ngayon, isa rin yan sa mga binibuild up natin, yung event. Tama? Alam nyo ba, marami ditong nag-join na hindi na-presentan pero nung umaten ng event, gusto na mag-pay-in. May mga ganun may mga ganun tayong naging member dito, leader dito. Nung meron kaming isang leader, yung wife ko noon, yung kanyang high school classmate is pinipigilan ng boyfriend niya na mag-networking kasi nag-network na nga before, mahirap nga daw yan, mahihain siya, hindi niya kaya. In short, nini-negative siya. Pero may isang event, si IM Worldwide, na sinama niya yung boyfriend niya. Ang sabi niya nga sa boyfriend niya, partner kasi doon. Pag di mo ako sinamahan, may ibang magpa-partner sa akin. Siyempre, hindi siya pumayag. Sumama na siya. Okay? So, sumama siya sa event, doon sila umupo sa upuan, sa pinakaharapan, wala siyang naging choice. Okay? Tinapos niya yung buong event, pero after that event, sobrang inspired siya. Kasi ang dami nagsalita. Ano yun Freedom Friday ata yun. O yun, Freedom Friday na event. Ang dami nagpakita ng cheque. Okay? Sizzling Friday. Sizzling Friday yun. Parang gano'n. So, dami nagpakita ng cheque, dami nagsalita, iba-ibang background, may OFW, may senior, may estudyante, may tambay, etc. So, na-inspired siya. Bottom line, nag-join siya kahit walang form plan. Diba? Doon lang sa mga sinasabi. Kaya dapat, isa rin yan sa mga binibuild up natin, yung mga recognitions or events. Kagaya ngayon, this coming 27, meron tayong event, diba? Sa, hindi lang siya online, gaganapin din siya sa may Araneta. Diba? So, isa sa mga magandang hotel doon ang pag-i-eventa natin. So, build up mo din. Grabe yung mga pamimigay na prices worth 800,000, diba? So, build up mo din yon.
Tapos, syempre, yung power dressing, binibuild up din yan. Kasi hindi yan ginagastosan ng hindi yan ginagastosan ng mga top mentors para lang sa wala. 'Di ba? For example, yung top mentor mo naka-LV, promote mo din yun. Naka-Hermes, promote mo din yun. Hindi para ipagmayabang. Para i-inspire yung kausap mo na alam mo ba, dati lang yan housewife. Umaasa lang yan sa padala ng asawa niyang seaman. Pero ngayon, grabe, tingnan mo naman. Ulo hanggang baba, branded. Naka-LV, magkano yung shoes yan? Yung shoes niya na yan, balita ko, nasa 38,000 yan. Grabe, no? Sahod na sa labas, sapatos niya lang. Yung bag niya, nasa 200,000. Mga ganun, dapat may idea ka din. Okay? So, kasi doon din na-inspire yung tao. May mga tao kasi talagang mahilig sa branded or pangarap nila yung mga branded na bagay. Tama ba? For example, kami noon, nung nasa Kuwait kami, may mga members kami doon. Nung nagpunta kami ng Kuwait, doon kami bumili na sa LV doon. Doon kami bumili ng gamit namin sa LV store doon. Kasama namin mga downlines namin. So sabi nila, mens, ang tagal na namin dito sa Kuwait, ilang years na. Ngayon pa lang kami nakapasok sa ganitong store. Tama? So isa rin din yun sa pagtitiap. Di ba? Isipin mo yung pagbili mo lang ng simpleng LV, belt, bag, tsaka ng wallet, may impact na sa mga members mo. Doon na talaga napifeel na payaman talaga. Alam mo yun na pwede mo talaga makuha yung mga pangarap mo dito. So binibuild up din po natin yan. Okay? So and always use dwarfing. So for example, yung yung package natin na Jade, malaki yun, di ba? Mataas, 198. So paano mo siya paliliitin? Di ba? So pwede mong sabihin kung ano yung makukuha niya. Diba? Pwede mo explain ito yung makukuha mo kasi sa Jade. From 198, pwede maging 500,000 yan. Kasi may vouchers and etc. Tapos bukod dyan, ito yung pwede mong kitain. Pakita mo yung income ng mga top mentors, pwede mong pakita yan. O pag nagtayo ka ng negosyo sa labas, sa traditional, yung 198 mo, ano mararating yan? Diba? Kontrata pa lang sa pwesto. Diba? Like for example, ako sa pwesto ko sa Gratitude, 45,000 per month ang rent ko dun. Okay? So 2 months advance, 2 months deposit, almost 198 na yun nilabas ko. Tama? Almost 200,000 na. Pero wala pa akong negosyo dun. Kontrata pa lang yun. Wala pa yung renovation, wala pa yung franchise, wala pa yung mga gamit, wala pa yung mga appliances, tsaka yung mga gagamitin na furnitures sa lugar. Diba? So, ayun siya. So, ibig sabihin, pero magkano lang kinikita? Diba? Actually, hindi pa siya kumikita, abonado pa. Hindi pa nga ROI. Eh dito yung 198 mo, pagkalabas ng pera mo, ROI ka na sa products, gawin mo, refer ka lang ng 4, just for you ka na, bawing-bawi ka na, then passive income ka na, wala kang OPEX monthly. Tama, wala kang inisip na renta, tao, kuryente, etc. So, napaliit mo sa mind ng tao, yung 198 ay malaki. Naisip nila doon na maliit lang pala yun. Kasi nga ang Jollibee, magkano franchise? 40 to 50 million. Magkano kinikita? 300 to 500,000 per month net income. Minsan nagsasara pa kasi hindi na kayang i-sustain yung operational expenses. O di ba dito, maliit lang ang risk talaga. Low risk lang talaga siya. So kailangan mong paintindihan mo sa client mo kasi kung hindi mo pinaintindihan, isipin niya, di ba, lalo na pag hindi negosyante yan, isipin niya talaga malaki ang 198. Tama? So how to be a good advisor? So unang-una, master and understand by the heart the company, products, and plan. Okay? So kung gusto mo maging magaling na advisor, dapat by the heart mo kabisado yung kumpanya, yung produkto natin, tsaka yung compensation plan natin. Okay? Para kahit anong tanong ng client, nung invite nung bridge, alam mo kung paano sagutin. Tama? Alam mo kung paano sagutin. So dapat nag-undergo ka ng IDBP, ng 13 ways to earn, ng rank up, lahat yan alam mo. Tama? Be knowledgeable about the MLM industry. Ano pa yung mga, kumbaga, ano pa ba yung advantage natin sa other MLM companies? Siyempre tayo nasa health. Diba? Necessity talaga yung ating products. Tama? Tapos world-class yung product natin. Madali tayo makapag-expand sa iba't ibang bansa. Kasi nga, complete tayo sa mga papers. Tama? Then, know how to use and teach the ABC rule. Ayan. And be a role model to your team. So, kailangan kung gusto mong maging magaling na advisor, talagang role model ka. Diba? Pagdating sa resulta, sa attitude, sa work ethics, role model ka sa team mo. Tama? Regularly attend trainings and meeting sessions. Diba? So, para maging bihasa kang advisor, dapat lahat ng mga trainings na attendan mo. Okay? Develop your own style. Always be enthusiastic and excited. Tandaan mo, ang isang bridge or isang downline, mas ma-excite yan mag-invite ng marami kapag yung advisor nila
may buhay kapag nag-explain. May buhay kapag nagte-training. So, kailangan mo din maging excellent. Okay? Kailangan gawin mo yung best mo. Okay? Make it a habit to give bridge confidence and must shown up even when the client cancels the appointment. So, sabi ko nga, may mga times kasi na yung bridge nag-invite tapos biglang nag-cancel si client. Tama? So, halimbawa, ikaw on the way ka na dun sa meetup mo, yung distance pa uwi at saka distance papunta sa downlane mo, same lang din naman. So, nasa yun kung uuwi ka or itutuloy mo na lang. So, mas maganda, ituloy mo na lang, pakita ka sa downlane mo, okay lang yan, encourage mo siya. Nangyayari talaga yan. Mentoring na lang tayo, kwentuhan na lang tayo, banding na lang tayo. Yun yung mahalaga. Okay? Yun yung mahalaga. Hindi yung papakita mo na disappointed ka sa downlane mo. So, ang mangyayari yung downlane mo, may hiya na mag-present hanggang sa hindi na mag-a-active, mag-quit na lang. Tama? So, dapat aware ka doon. Dumarating talaga sa point na ganun yun. Okay? So, level up always. So, halimbawa, as advisor, kung gusto mo maging effective ka na advisor, kailangan may level up always ka. Kasi usually, yun yung tinatanong ng mga new members eh. Tama, men, ilang million ka na. Tama? Mens, tawag dito, ano nang bago mong achievement? So, nakakaya pag 1 taon, 2 taon, pare-parehas pa lang yung achievement, wala ka nang maikwento. Tama ba? So, as advisor, isa yan sa mga responsibility natin na kailangan mag-level up tayo. Para yung mga bridge natin, mas lalong may excite, mas lalong gaganahan na i-introduce tayo sa mga C nila, sa mga client nila, downline sila, team nila. Okay? So, next natin, paano ka naman magiging magaling na bridge or paano ka magiging mabuti na bridge? So, number 1, during communication, don't interrupt advisor. Keep quiet, pay attention, and listen. Diba? May mga case kasi tayo, pag presentation, si bridge, nakikipagkwentuhan sa client. So nawawala yung focus si client sa advisor. And tendency, humahaba yung presentation. Tama? Humahaba yung presentation, walang nako-close na deal. Tama? Kaya dapat, pag ikaw si bridge, bridge ka lang. Hayaan mo si advisor. I-mention ka naman niya or tatawagin ka naman niya kapag kailangan na ng help mo. Tama? Okay, so for example, testimony mo, patotoo mo, mas maganda galing sa bibig mo kasi talaga yun. Pero kapag hindi naman na kailangan, mag-agree ka lang. Power of nodding is very important. Ano yung power of nodding? Yung pagtawa, pag-agree. Diba? So ganun yun. Take notes, record, and keep a good learning attitude. Kasi time will come, ikaw na yung magiging advisor. Tama ba? So kailangan pag may mga trainings na ganyan, nagno-notes ka, nagre-record ka, nakikinig ka ng mabuti. Bakit? Kasi nga, ikaw naman yung mag-explain yan in the near future. Pag IDP, ikaw na rin naman yung susunod na mag-IDP. So kung di ka nakikinig ng mabuti, mahirapan ka maging advisor. Tama? When meeting is in progress, do not leave your seat. Okay? So halimbawa, nag-start na yung meeting, huwag kang aalis sa upuan mo. O pag offline, huwag kang mag-left the Zoom meeting. So makikita kasi ng client mo yun. Ano yung isipin nila? Hindi pa nga nag-start yung business, iniiwan mo na ako. Tama? And also, it's a kind of respect to advisor na yung nag-bridge, yung nag-imbita, andyan. Ikaw yung nag-imbita eh. Mas aalis ka. Di ba parang hindi maganda tingnan yon? Okay? So, ganun po yun. Never build up to advisor. Yung client, hindi yan binibuild up sa advisor. Sa advisor, dapat ang binibuild up sa client. Pwede mo namang sabihin kasi in advance na as a bridge, sa advisor mo na means doktor yan, ganito yung background yan, malupit yan. Pwede naman yun. Pero yung during the meeting, mas hina-highlight mo pa yung client sa advisor. Mali yun. Kasi hindi naman tayo ang magpipayin sa client. Dapat ang client ang magpayin sa advisor. Tama? So, kailangan sa advisor ang binibuild up mo ni bridge, no? Hindi si client. Are you learning? Next natin. Ayan, huwag ipapakausap sa advisor hanggat hindi pa na i-ABC. Okay? Huwag yung biglaan. Tama yung biglaan na lang na nandito na si advisor tapos walang alam si client. So pangit yun, hindi na value advisor, hindi rin na value si client. So maganda para ma-valuable as a bridge, i-build up mo yung advisor. I-aware mo, dapat maging aware si client na meron siyang makakausap na ganitong person. Okay? And dapat maging excellent ka doon. Kasi magbi-build up ka na rin naman, gandahan mo na, galingan mo na. Tama? Ibigay mo na yung best mo. Kasi tandaan mo, monkey see, monkey do. Ibig sabihin, kahit client pa lang yan, nakikita na niya kung paano ka maging magaling na bridge or paano ka maging bridge. Magugulat ka pag ikaw na yung na-promote as advisor, si client na yung na-promote as bridge, patay ka. Kapag
lamya-lamya ka mag-introduce sa advisor mo, ganun din yung gagawin sa'yo ng bridge mo. Okay, ganun gagawin ng client mo na, ganun gagawin ng bridge mo na dating mong naging client kasi nakita sa'yo. Tama? So, kailangan pakita mo lang din. Diba? Kung paano. So, ako, for example, may downlines ako, halimbawa, nag-invite ako ng mga top mentors, talagang pinapakita ko sa downline ko how I value the mentor. Diba? For example, naka-reserve na yung seat niyan, yung food niya, yung order niya, andyan na, ready na. Alam mo, aantayin na lang siya, naka-reserve na yung parking niyan. So nakikita yun ng lahat ng C. Nakikita yun ng downline ko, even yung mga prospect ko, client ko. Ngayon, pag dumating sa point na ako na naging advisor at sila na yung bridge, makikita nila kung paano ko ginawa. Reserve na yung parking, alam mo yon, ready na, kompleto na lahat, magsasalita na lang. So, ganun yung nangyayari, napapasa yung culture. Okay? So, kailangan maging magaling tayo, be mindful tayo. Diba? Ako minsan pag tumatawag ako sa mentor, halimbawa kay Mentor May, tapos nakikinig yung mga downline ko, talagang nakikita nila dun yung respect, di ba? Sa mentor, pag may sinabi, Mens, question, ganito po, ganito, ganyan, okay po, yes mentor, yes mentor. So nakikita nila. Tama? Kung paano. Okay? So, next natin. Okay, before bringing your C to meet your A, give information about your C to your advisor using form. Okay? So, kailangan may idea na din si advisor sa kakausapin. So, sino mag-i-inform nun? Sino yung magsasabi nun? Siyempre, yung bridge. Tama? Ayan, yung bridge ang mag-i-inform nun sa advisor. Reconfirm the appointment with C the day before. So, ang bridge, kailangan siya yung nagpa-follow up sa client niya. Hindi na yung advisor na, oy, tuloy ba tayo? Hindi. Dapat yung bridge na yon. Diba? For example, Mentor Jason, kahapon, nag-inform na siya, Mens, tuloy po tayo bukas, meron po tayong ganyan. So, okay yun. Ikaw yung nag-inform. Though, alam naman na advisor mo yan, naka-plot na yan sa schedule niya, naka-calendar na yan. Dapat ikaw yung nagpa-follow up, nagre-reconfirm. Okay? So, meron nga tayo sa manual, kung mababasa nyo yun, sa manual nakalagay doon yung no confirmation means canceled. Okay? So, ganun po yun. Pag hindi ka nag-confirm, ibig sabihin, canceled yung schedule. Kaya dapat nag-confirm ka. Okay? So, trabaho po ni bridge yun. Okay? Understand that you will be an advisor or a mentor in the future. So, set a good example. Have a good, respectful, communicative relationship with advisors in our company. So, kung gusto mo na halimbawa, ikaw, dumating sa point na kailanganin mo yung help ng mga advisors, so kailangan maganda yung communication mo with the cross lines, respectful, communicative ka, alam mo yon, nakikipag-bond ka din sa kanila, alam mo yon, kasi darating yung time, tayo din yung magtutulungan sa negosyo. Tama? So kailangan maging okay tayo pagdating sa mga advisors natin, and hindi lang yun yung mentors natin. Tama? So ngayon, when A and C finally meets, bridge must tee up advisor during introduction, never build up client, and treat him like a VIP. Ang tinitreat mo dapat na VIP, yung advisor mo. Okay? Para pag yung client mo naging advisor, naging bridge, at ikaw ay naging advisor, you will treat the same. Okay? After advisor has finished, B or the bridge has to take over. Pag tapos na, mag-present yung advisor, yung bridge na yung bahala makipag-usap for the closing. Yung bridge na yung bahalang mag-assure sa prospect niya or sa client niya na talagang maganda yung negosyo at matutulungan siya. Hindi na si advisor yon. Okay? Bridge and advisor should discuss follow-up for client. Okay? Follow-up kung kailan po yung next na kayo magtatandem ni advisor and ni bridge. Kailan yung next na meeting, kailan yung next na meet-up, kailan yung next na training or mentoring, etc. Okay? Additional tips, when bridge is still new in the business, advisor should never let bridge conduct business on his own. Okay? So, kapag bago pa lang yung bridge, dapat si advisor, alalay pa lang talaga pagdating sa mga presentation. Okay? Phones or anything that might cause distraction should be turned off. Okay? Anything that will distract. Support is, for example, Zoom, support in the chat box. For example, may sinasabi speaker, etc. At syempre, iba kasi pag Zoom hindi mo alam kung nakikinig ba yung tao, etc. So maganda talaga yung supportive ka sa chat box. Tama? So parang nafe-feel din ng advisor, any speaker, na talagang may kinakausap siya. Tama? So kailangan always be attentive tayo sa ganyan. Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-unmute lahat. So sa chat box natin,
papakita yung support natin sa mga speakers. Ayan, select an appropriate place for a meeting. Do not use client's venue. So as a bridge, trabaho mo din na maghanap ng magandang meeting place. Hindi na yung advisor mo ang problema doon. For example, in-invite mo yung advisor mo o yung mentor mo pumunta sa province nyo para mag-present. Ano bang alam ng mentor mo doon sa mga lugar doon? Hindi niya naman alam saan magandang coffee shop doon, sa magandang meeting place doon. Sino man nakakaalam? Yung taga doon. So trabaho mo na yun na maghanap ng magandang venue, magandang place kung saan kung pwede makapag-discuss, 'di ba? Yung seating arrangement, ikaw na bahala doon. For example, tag dito, nasa restaurant kayo, nasa coffee shop kayo. Paano ba yung tamang positioning? Okay? Dapat yung magsasalita, nandun sa likod, ang background niya, wall. Okay? Ang background ng magsasalita, wall. Yung client, doon nakatingin doon sa, syempre yung magsasalita, naka-background niya wall. So yung client, walang distraction. Walang makikitang distraction. Okay? Pero pag baliktad kasi, yung client yung nakaupo doon sa wall, so tas nandun yung nagsasalita, nasa harapan ng counter, so may kita niya yung distraction. So may mga ganun. So trabaho na ni bridge yun, yung positioning. Diba? Para pagdating ni advisor, mens, dito ka po upo. Diba? Yung client, sige po ka dyan, dito kasi advisor, dito yung mentor natin, dito yung magdi-discuss. Yan. Naka-ready na dun yung upuan, naka-reserve na. Ayun, so ganun po yun. So trabaho na talaga ni client, ni bridge yun. For example, nung nagpunta kami ng Baguio, biglaan lang din na sizzle. Dapat kasi talagang bakasyon lang talaga yon. Tapos nag-request yung leader sa Baguio kung pwede ba namin silang ma-meet. So yung leader sa Baguio, siya na yung naghanap ng place. May nahanap siyang place, pero nung nalaman niya na ang dami ang attend, 70 plus, talagang siya yung naghanap, nag-ikot-ikot siya doon sa yung pinaka-best. So hanggang sa nakita niya yung pinaka-magandang best, tapos naka-ready na rin yung upuan, meron ng parang ginawang separation, yung mga speakers andito, yung mga attendees nandito, para uupo na lang, magsasalita na lang. So that kind of act, di ba? Nagbibigay ng edification yun sa mga nagiging special yung advisor. And time will come, ganun din yung experience mo. Pagdating sa mga SIMO, pag naging sila na yung naging bridge. Okay? So do not leave the meeting. Ayan. Understand that you are the one asking favor to all the advisor. So ibig sabihin, kailangan you have to give your best kasi you're asking favor to the advisors. Diba? So kailangan ibigay mo yung best mo. Always be grateful and it will come back to you. Okay? So always be grateful and it will come back to you. So dapat grateful ka sa mga advisors mo, sa mga mentors mo. Kasi yung iba hindi grateful, iniisip nila, naku, trabaho naman talaga ng mentor ko yan, dapat lang siya mag-training, siya yung mag-present, trabaho niya naman yan. 'Di ba? So mali 'yun. Dapat ang iniisip mo, 'di ba? Actually ito beyond na 'to sa niya kasi negosyo mo naman 'to, ikaw pa babae. So advisor mo bonus lang naman 'yan, yung mentor mo bonus lang naman 'yan. Kaya kung tinututukan ka niyan, extra mile yan sa iyo, be grateful ka. Tama? So 'yun. And always remember, monkey see, monkey do. Okay? Kung ano yung pinapakita mo sa mga mentors mo, 'di ba? Yun din yung gagawin sa iyo ng mga SIMO na magiging bridge in the future. So I hope marami po kayong natutunan sa discussion natin today. And if you have question, I think pwede rin naman kayo mag-ask. So thank you so much, Team Relentless, and God bless you all. Ayan, so grabe, no? Ang daming learnings from Mentor Marlon. So even ako talagang nare-refresh ako. And lahat ng mga sinasabi niya before is talagang in-apply po natin yon. So anyway,